Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Choco Butter Marble Slice. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white, 6 na piraso, asukal, 150 grams, COT or cream of tartar, 1/2 teaspoon, egg yolk, 6 na piraso, butter, 200 grams, sugar, 150 grams, cake flour 300 grams, baking powder 1 tablespoon, salt 1/2 teaspoon at fresh milk na 1 cup. Ilagay na natin ang butter, asukal at asin, 6 na egg yolk. Haluin muna natin ito hanggang sa madurog na ang ating butter at matunaw na rin ang ating asukal. Yung tipong magsama-sama na sila. Ilagay na muna natin ang baking powder. Ipagpatuloy na natin ang ating paghahalo. At kapag natunaw na ang ating asukal at nadurog na ang ating butter, ay ilagay na natin ang cake flour. At kapag inilagay natin siya, ay kailangan natin itong salain para maiwasan ang buo-buo or pamumuo nito. At atin nang ilagay ang fresh milk. Atin na itong haluin ng tuluyan at kailangan nga po pala ay wala na po tayo nakikitang hiwalay na cake flour or yung tipong pure na po talaga siya at nadurog na po ang lahat, higit sa lahat, ay natunaw na rin po pati ang ating cake flour. Dapat po ay hindi na po siya magaspang. Ayan, kapag puro na po ang kanyang texture or ganito na po ay okay na po ito. Kaya naman sa ating mixer bowl ay maglagay na tayo ng ating egg white at ilagay na rin po natin ang ating cream of tartar. Paandarin na po natin ang ating mixer at hayaan lamang po natin ito hanggang po sa umalsa na po ito ng kaunti. At kapag umalsa na po kagaya nito ay atin na pong ilagay ang ating asukal. Atin lang pong i-continue ang ating pagmimix dito hanggang po sa tuluyan na po siyang umalsa, kuminis at pumuti. Yan na po ang sign na okay na po ang ating egg white. Yan. At kapag ganito na po siya, kitang-kita naman po natin na siya na po talaga ay maalsa, ay okay na po ito at atin na po itong patayin. Atin na po siyang ilipat sa ating unang minix. Yan. Siyempre, dahan-dahanin lamang po natin ito mga ka-bakers. At kapag okay na po, ay atin na po itong haluin. Yan. Just take your time lamang po. At sa paghahalo nga po pala ay dapat po isang direction lamang para po mas madali po natin siya mahalo at saka po hindi po bawasan yung alsa ng ating egg white. At dahil tapos na po natin itong haluin, ay maglagay po tayo sa isang lalagyan ng 1/2 cup nito. At yan naman po ay atin na pong itatransfer ang ating minix. Meron nga po pala itong parchment paper at ang size nga po pala ng ating molde ay 8 by 12 by 3. Yan naman po ay atin na po itong pantayin. At sa atin pong hiniwalay ay maglagay po tayo ng 2 teaspoon ng choco flavor. O di po ba napaka-cutesy? Atin lang po itong haluin ng maigi. Pagkatapos po haluin ng maigi, ay kukuha po tayo ng atin lamang po natin itong i-transfer lahat. At pagkatapos po ay atin na po itong ilagay sa ating cake. Atin lang po siyang i-slide ng kaunti. At habang pinipisil po natin ito or ginaglide, ay kailangan din po ating pisilin para po magkaroon po ng laman ang kanyang loob. Yan. At dahan-dahanin lamang po natin at ito na po ang kanyang itsura. Pasensya na po talaga sa aking kadaldalad mga ka-bakers. Nagising po talaga ako at pinili ko pong maging madaldal ngayon. Anyways nga po, atin na nga po itong ginamitan ng maliit na kutsilyo at glide lang po natin siya para po mas maayos po yung forma ng chocolate na ating inilagay. Atin na po itong itaktak para po mawala po or malesen po ang kanyang bula. Ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature po sa taas ay 170, sa baba po ay 200 at ang baking time ay 60 minutes. At after 60 minutes nga po ay luto na po ang ating napakasarap na choco butter marble. Yan, eto na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Napakaganda naman talaga at atin lang po muna itong palalamigin. Kapag malamig na po ay atin na pong tanggalin sa molde. Ayan. Ngayon naman po ay atin na po itong hihiwain at makakagawa po tayo dito ng 16 pieces. Pero kung gusto nyo po itong dagdagan or bawasan, ay kayo na po ang bahala. Basta po yung presyo po kung ito po ay gagawin natin pang negosyo ay talaga pong dapat na sakto po or kikita po tayo sa
ating base na rin po sa ating ginastos or sa ating costing. Ayan, at ito na po siya. Ito na po talaga ang ating finished product na sobrang yummy. Sobrang mapapawaw ka talaga at higit sa lahat ay masarap talaga ito lalo na kung atin po itong ibibenta or ipang nenegosyo. Talagang pangkabuhayan naman talaga tayo dito. Kung ito naman po inyo pong ide-dessert or pang merienda, abay swak din po talaga ito mga ka-bakers dahil hindi po siya nakakasawa. At yung tipong nagme-melt po talaga siya sa bibig natin. O, di ba napakabongga yung tipong, minsan po kasi talaga, pag kumakain tayo, parang nagbabara sa lalamunan. Pero eto po, hindi po talaga siya nagbabara, kundi nagme-melt po talaga siya ng kusa. Abay, napakabait naman talaga ng cake na ito. Anyways nga po mga ka-bakers, sana po ay gawin nyo rin ha. Eto na nga po talaga mga ka-bakers, hindi ko na nga po ito patatagalin pa dahil napakadaldal ko talaga. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. 1 Juan verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Amen mga ka-bakers, amen! Iiwanan ko na po siyang ganyan dahil hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.